Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Pansin ko rin sir, kaya hindi to sa homeschool niya, yung sa lowest rank natin. Yung internet, kadalasan ngayon, kahit matanda, hindi na nag-TV, cellphone na lang eh. So, yung screen time, sobrang taas pagbabad ng mga Pinoy dito. Lalo na kung tamad sila mag-aral, tamad ka mag-aral, dito ka na lang, check mo na lang, may YouTube ka na lang. Tapos kung ano-ano pang information or mga advices yung mapapakinggan nila, lalo na yung mga diploma o diskarte, ganyan-ganyan. Alam mo yun, ang daming information na pwede makuha sa internet na somehow yung iba fake o kaya hindi reliable. Yun yung isa sa nabasa ko sa article sa diary na parang isa sa mga nagpapahina sa klase sa mga estudyante, yung internet. Kasi ang internet kasi parang kagaya nung kanina pag-usapan natin na AI. Dapat kasi yung mga ganyan talaga gawin mo sa tamang paraan. Parang Okay na kayo doon? hindi ka magpapaalipin din sa mga ganyang bagay. Yeah, alipin ako eh. May sarili ka lang, kasi may sarili ka kasi ng kakayahan eh. May sarili kang purpose eh. So, hindi ka naman pinanganak din sa mundo para magpaalipin sa internet eh. Ang ano doon, hindi mo siya nagagamit ng tama. So, ang Hindi pa ako lasing. bagay niya eh, bumagusok pa rin sa disiplina. So lumalabas, marami nagpapaalipin sa cellphone. Yun yung pinaka-bottom line doon. Oo, totoo naman. Yung iba nga hindi nga mabuhay na walang ganyan. Tsaka ang sa akin dyan, parang time management. Kasama rin yun sa discipline. Kasi kung halimbawa umaga pagkagising mo, nag-cellphone ka kaagad, hindi mo mamamalayan na nakain na yung oras mo eh. Imbis na nakapag-ayos ka ba para sa eskwela, nakaligo ka, nakakain ka. Yung mga ganun bang usual na routine bago ka pumasok sa eskwela na ginagawa mo, nagligpit ka ng higaan, naligo, kumain. Di ba yung mga gano'n? Kung magagawa mo siya, tapos bilang nagsi-cellphone ka pa, imbis na lahat yun magagawa mo bago ka pumasok, may malalagpasan ka dun eh. Di ba? Kasi nga nakain na yung oras mo ng cellphone. So, ang dapat nun, ang tingin ko dyan, yung talagang gamitin mo yung oras mo ng tama. Na eto mo yung mga gagawin ko, tsaka ako magsi-cellphone. Tapusin mo muna lahat. Ako, ganito dyan eh. Niluluto ako, cellphone ako. Hindi gagawin ako, nagsi-cellphone ako. Kasi hindi kasi lahat ng tao kaya pagsabayin ng mga bagay-bagay at hindi mo talaga magagawa ng tama yung dalawang bagay ng sabay. Kasi di ba, you cannot serve two masters at one time. So, ang ano doon na mag-focus ka sa isang bagay para magawa mo yung makuha mo yung achieve na yung gusto mo talaga na result, achievable na results na gusto mo. Kasi kung pagsasabayin mo yan ng magagawa mo naman, oo, ganun, nandun tayo. Pero hindi mo siya magagawa ng maayos na maayos kasi parang, ay okay na yan. Kasi, di ba, nagawa ko naman siya eh. Parang kagaya sa mga estudyante, kaya mo naman makakuha ng mataas na grades eh. Pero dahil, okay na ako, 7 to 5, pasado naman. Di ba, ganun lang yun eh. Parang kaya mo naman talagang mag-achieve. Kaya mo makakuha ng mas mataas na. Pero dahil nga, pinagsasabay-sabay yung iba na, basta makapagpasa na ako, okay na yun. Pero ang sa akin dyan, bukod nga dun sa discipline, pati yung time management, na under pa rin naman ng discipline. Yung pagbaba natin sa mga ranking na ganyan, going back to the topic na pagbaba ng mga ranking, nasa atin yan eh. Kasi nga, di ba, kagaya na halimbawa nung una na hindi ka papasa pag hindi ka marunong magbasa. Eh ngayon, kailangan ipasa mo lahat ng bata. So, ang tinitignan din doon, parang, ano ginawa mo bilang teacher? So, hindi naman kasi natin lahat ng punto ay ibutol mo sa teacher. Kasi, hindi na naman teacher ang factor dyan eh. Pwedeng magulang, pwedeng yung bata mismo walang interest. Sabihin nila na, ano ginawa mo? Ba't hindi walang interest ng bata? Eh, meron kasi tayong pagkakaiba-iba eh. So, di ba, hindi mo pwede sabihin na lahat naman tutugunan mo. Hindi mo matutugunan talaga lahat yan. Kasi, hindi ka naman Superman eh. Hindi ka naman Diyos na lahat ng problema ng mga bata masosolusyonan mo. Kaya, ang focus dyan kasi na hindi lang sa isang bagay tayo dapat mag-focus na ito lang yung problema natin eh. Marami talagang mga problema dyan na lalabas. Pero babalik pa rin sa'yo. Oo, ang pinakapunto kasi niyan, kung talagang gusto mo bilang tao, bilang gusto mong magbago, gusto mong maging matagumpay, nasa sayo talaga yun. Yun nga lang, focus mo sa sarili mo, ang babagsakan dyan ng issue ay magtatapos pa ba ako o didiscard na lang ako. Hindi ba natin ngayon nakukuha yung resulta? Pakukuha pa rin natin yung resulta. May resulta pa rin yan, di ba? May balak pa rin naman kasi sa atin yan. Ano ba sasabi sa latest issue na kumakalat about sa teacher na discipline na
habang naka-live. Sa akin, normal naman na mapagod. Normal lang na mainis ka. Oo. Ganyan. Kasi syempre, tao kasi tayo eh. Marami kasi tayong emosyon. Kung naririndi ka na talaga, kasi ako naririndi rin naman talaga ako, lalo na nung, pag yung mga bata, mahirap talagang sawayin. Ilan ang average nila sa public school, high school? Dapat 40 to 45, pero hindi man natutupad yun. Ilan yung actual? Siguro 50, 50. 55. Hindi naman siya 70. Sa amin, parang 65 ang pinakamataas yan. Ang manageable is 40. Ang alam ko, 40 to 45 talaga. Normal na naman yun. Pero, ang hindi ko gusto dyan, yung paglalayo pa. Pero kasi nangyari na Baka content creator. nangyari naman na siya eh. So, kumbaga, sa ibang bagay, nakatulong din naman siya. Kasi nag-comment din naman to si Secretary Duterte na kung napapagod ka, umalis ka muna sa klase mo. Kasi kahit naman data, sinasabi nila doon, pag naiinis ka, imbis na kaysa makasakit ka ng bata, makapanakit ka, labas ka muna at singahinga, kabilang ka ng 1 to 10. Kasi ano ko yan eh, nabasa ko yan ng maraming beses. Tsaka parang na-experience ko rin yan na parang pag binibigyan mo siya ng time, ng span, halimbawa, 1 to 5. Mamaya iba na yung mood mo eh. Di ba? Nagkakaroon ka nag-change of mood ka. Kaya parang hindi na to priority eh. Di ba? Kaya kumbaga parang napapalitan yung Malalamigin mo lang oo, talaga. yung emosyon mo sa ganyang mga bagay. So kung halimbawa man na nakalabas ka ng room mo, tapos bilang, kasi kahit na umalis ka ng room, pananagutan mo pa rin yung mga estudyante. Kaya ang advice dyan, ng ibang mga teachers na, seasoned teachers natin na, doon ka lang sa labas ng sa corridor, para nakikita mo pa rin yung mga bata. Pag mabibilang ka dyan ng Kasi may nag-walk out talaga eh. Oo, di ba? Kung ano man yung mangyari sa class 9, pananagutan pa rin yung teacher. So, ang advice dyan ay doon ka lang sa labas ng klase, sa corridor, para kita mo pa rin yung mga bata. Kaya may president, yan ang halo-halo. Diba? Kaya ang tingin ko dyan, na pag nagbilang ka ng 1 to 10, talagang after ng 10, iba na yung mood mo eh. Parang di ba yung, iba na eh, hindi na yung, kung galit ka, medyo galit ka na lang nun eh. Diba? So, nababago talaga yon. Nakakatulong din yung pag-alis mo muna, paghinga mo muna, para maiba yung sitwasyon, maiba yung atmosphere mo. Pero, ang hindi ko nga gusto doon yung paglalayo. Tsaka, ang isa rin tingin ko dyan. Pwede ba yun? Ang sabi kasi ng DepEd bawal ang cellphone sa klase. Pero habang nagkaklase, sa duration ng pag-aaral ng bata sa school. Pero kasi minsan talaga may mga... Teacher na... May mga... Ang tanong kung pwede bang mag-live ng yung teacher habang nagkaklase. may mga legal matters kasi yan eh. Di ba kagaya ng hindi ka kasi pwede mag-ano ng minors. Hindi sila pwede mga ipakita. So siya lang. Ganon. Tingin ko pwede kung siya lang. O kaya kung may consent naman yung mga parents na ipakita yung mga mukha ng mga bata. Kasi mga minors kasi yan. Diba nasa child protection kasi yan na hindi pa pwede. Tsaka bukod dun sa aspeto na ganyan, meron din kasi tayo mga estudyante na na under under sila ng batas na under sila ng mga issues na nagtatago sila. Kasi di ba yung mga ganong sitwasyon na may usapin yung bata, tapos ngayon hindi sila pwedeng matrace kung nasaan sila. Meron na akong encounter na ganyan kasi dati. True. Na kumbaga hindi mo kaagad-agad pwedeng ilabas yung mga detalye sa bata o yung bata mismo kasi nga protected sila ng special laws. So, pag mga ganong sitwasyon, tingin ko hindi pa pwedeng mga pagla-live pagpapakita sa mga bata sa online.